Department of Public Works and Highways ay meron hong mga hakbang ukol sa papataas ng global oil prices measures na kanila namang ginagawa upang makatipid sa kuryente lalo't mga heavy equipment ang ginagamit sa pagsasagawa ng mga infrastructure projects. Yung mga infra projects, mga kabombo ng Department of Public Works and Highways, tuloy pa rin naman sa kabilaho ng mga kasalukuyang sitwasyon at yung pagsasaayos na rin ng Maharlika Highway. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Kutuner. Bombo Dennis, Bombo Ever, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na maaaring makaapekto ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa gastos ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ayon kay Dizon, maraming proyekto tulad ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura ang umaasa sa fuel, lalo na sa pagpapatakbo ng heavy equipment na ginagamit sa konstruksyon. Dagdag pa niya, maaari ring tumaas ang presyo ng mahalagang construction materials gaya ng bakal, semento at asphalt dahil sa pagmahal ng langis. Sa kabila nito, tiniyak ni Dizon na may mga mekanismo ang pamahalaan upang matugunan ang posibleng pagtaas ng gastos. Anya, may price escalation clause at variation orders sa mga kontrata ng infrastruktura na nagpapahintulot ng pag-a-adjust ng presyo kapag may hindi inaasahang pagtaas sa gastos ng fuel at materyales. Samantala, pabibilisin na ang pagpapatupad ng mga priority road projects sa Eastern Visayas upang mapagaan ang biyahe ng mga residente sa rehiyon. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga tututukan ng pamahalaan ang pagkumpleto ng mga kalsadang nag-uugnay sa iba't ibang probinsya ng Samar, pati na ang iba pang mahalagang ruta sa Leyte. Anya, layunin ng proyekto na maayos sa mga putol-putol na bahagi ng kalsada na matagal ng problema ng mga motorista at commuter sa rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Roads connecting the three provinces of Samar. Also, yung connection from Eastern Samar to Basay na 8 kilometers na lang ang kulang. Pa-prioritize natin yung mga yan next year. And yung mga ibang mga priority roads natin, lalong-lalo na yung anti-insurgency efforts ng ating AFP. No, na talagang priority ng ating Pangulo. So ang commitment ng Pangulo sa kanila, ang commitment ng Presidente sa hindi lang sa Samar, kundi sa buong Region 8, is we will finally implement all these projects. Kaugnay nito, sinabi rin ng kalihim na target ng ahensya na mabuksan ng tuluyan sa mga motorista ang Maharlika Highway bago ang Holy Week upang mapabilis ang biyahe ng mga uuwi sa probinsya. Kapag natapos na ang kasalukuyang pagkukumpuni, hindi na kakailanganin ang one-way traffic scheme sa ilang bahagi ng highway na dati nagdudulot ng hanggang 7 oras na biyahe sa pagitan ng Samar at Leyte. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Before Holy Week, completely madadaanan ng buo yung Maharlika. Mula Bicol, mula Quezon, Bicol, Samar, hanggang Leyte. Pumunta ako dito para masigurado na magdi-deliver yung RD natin na itong lahat ng ongoing natin mabilis matatapos para bago mag-Holy Week, 3 weeks na lang, Holy Week na. Bago mag-Holy Week, lahat to bukas na. So, ang objective natin, dapat wala nang one-way. Makikita nyo kanina dito sa Pinabakdaw, may mga nagwa-one-way pa rin kasi meron pa rin mga area na hindi tapos. Kailangan, matapos to lahat. At hindi ko sila pinayagan na magpakbak na hindi matatapos. No? Kasi gusto natin ang traffic dito tuloy-tuloy. After ng Holy Week, magsisimula na naman tayo sa pag-aayos ng daang. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. But sa radyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.